Ako ng kaanang sir, Lagayas. Lagayas Detachment, tipo-tipo. Complete name. Pangalan ko si Lambines Alimin. Yan lang lugar ko, Lagayas. Ilang years ka na? Ilan ka? Sa pagkap ko sir, 2005. Yung basic ko, si noon, si Captain, yung officer namin. Galingan dito. Yung batcom dito noon, yung pinalitan ni sir. Si As. Iba lang si nabungkol siya din. Ikwento mo daw, Master, kung nung hindi ka pa kapgo, ano yung kabuhayan mo, paano kayo nabubuhay sa inyo, magulo na ba? Yan lang ako sir, yung hanap buhay ko noon kasi mahirap mga pamilya ko. Mga pamilya ko yung paglagi na magtanim ng gulay, tatay ko at saka yung nanay. Tapos, yan lang yung sa akin lang yung tumulong ako doon, yung hanap buhay ko ng tigbas ng kawayan sa bundok. Ako na magtuwa ako ng kawayan, tapos i-deliver dyan sa palengke. Yung kawayan noon, ilan pa isa sir? 25 o 15. Yung malilit sir, 15 pa noon yung kawayan isa. Ngayon, medyo mahal na ngayon, 150 na. Yan lang hanap buhay namin, yung hanap buhay ko. Ngayon sir, yan ako kasi mahirap yung pag hindi tayo sa gobyerno, mahirap talaga yung trabaho. Sa gobyerno, ganito tayo, magandang buhay natin. Noon pa sibilyan ako minsan, isang araw, hindi ako kakain. Bakit? Kasi mahirap kami sir. Tapos yan lang minsan ng nanay ko, magsabundok sila doon, magtanim at sakong tatay. Tapos ako naiwan sa bahay. Hindi na, malas ako punta doon sa taas, sumakit ng bunog pa kasi doon sila magkain. Minsan kapatid ko, minsan hindi na magluto. Yan lang gawa namin sa bahay. Mag-ugaw lang minsan. Kasi walang ulam. Ngayon magpasalamat tayo. Maganda ng buhay natin, tumaas yung natin. Kasi noon mahirap tayo. Ngayon parang maganda ng pasalamat tayo sa gobyerno. Magkapasok tayo ng kapgo. Matagal na ako noon, yung pagbisik ako 2005. Tapos yung anak ko, yan hanggang noon yung kapasok ng ako kapgo, yung anak ko ng sel, umpisa na pinaral ko. Alima ng anak ko. Salamat ako, pero hindi pa sila wala pa mestra o anong course nila. Pero hanggang ngayon mag-aaral pa rin. May nakapagtapos na sa'yo? Wala pa sir, hanggang pa diyan pa mag-aaral sa McP sir. Sa college na ngayon, sa McP sir. Pero ikaw dati, Master, nag-aral ka rin? Mag-aaral din sir. Yan lang, pero mag-aaral sir. Noon yung pag-aaralan namin sir, hanggang grade 1 lang ako. Kasi yan, sabi ng mga tatay ko noon, sabi ng sabi na, pag mataas ng tayo mag-aral, ikuha na tayo ng gobyerno. Tapos sabi na, hindi na tayo nakita, sabi niya. Yan lang noon sila, walang mga taong pag-aralan. Kasi gano'n yung kwento ng yung mga pamilya doon. Kasi noon yung kwento, pag may pag-aralan na tayo, kuha tayo ng kano. Doon na tayo pinag-aral sa kanila. Ngayon, bago nang alam, sa kabutihan talaga yung mag-aral. Yan ang anak ko, pinaaral ko. Ano yung naging hadlang noon, maliban naging hadlang sa pag-aaral ninyo? Anong hadlang yan, sir? Hindi ko alam sinong hadlang, sir. Yung parang babag ba? Babag, kumbaga, dahilan, bakit hindi kayo nagpursige na mag-aral? At saka yung dahilan, sir, at saka lalo na pag mga kami, mahirap din. Kasi kailangan may baon yan pagpunta sa eskwela. May baon na. Minsan, tayo mga bata pa, pag hindi ng ulam ko ng itlog, ayaw kong mag-aral. Minsan pag wala ng pamilya natin, yung magulang natin pamilya, yan hindi na mag-aral. At katulad mga anak ko ngayon, mag-aral sa Lamitan. Pag isang tao yan sir, dalawang mag-aral sa McP sir. Bayad ako sa ban 1.5. Yung isa motor na lang kasi yung klase nila, yung isa alas 7, yung ban alas 6. Yung isa, yung klase alas 3, tapos
Mag-uwi sila alas 8. Yung isa makamotor. Yan lang gawa ko. Pero pag walang pera, sir, hindi talaga mag-aaral mga bata. Yan lang mahirap noon kasi hindi talaga mag-aaral bata pag wala talagang baon. Yan na ngayon, pasalamat ako kasi may pangbaon ng may sahod ako kahit ng kaunti. Yan yung sasahod ko. Pati lang sa anak ko, araw-araw, 3-4 sila, mag-aaral pa rin. Parang basak, lamitan, lagayas. Mag-aaral sila lahat. Pinaaral ko talaga. Parang dahil hindi ka nakapag-aral, bawiin mo sa anak. Bawiin ko talaga sa anak ko, sir. Kasi noon mahirap kami, hindi ako pinaaral mga magulang ko. Kasi yung gusto ko, baon tuwing umaga. Pagtanong ko yung nanay ko, sabi na, "Nak, mag-aaral ka. School kayo." Sabi ko, "Pero nay, sabi ko, wala kayo dito yan. Mamaya, sa tanghali, doon kayo sa bundok." Tapos, nasabi na, "Sunod ka lang doon, magkain. Bundok man, doon sila magtanim. Mga gulay, pipino, talong, yung sitaw, yung nila, itanim nila." Ngayon talaga gusto ko bumawi kasi wala akong pinaaral ng pamilya ko noon. Bumawi ako sa anak ko. Pero pinanganak ka talaga sa saan? Sa sir, Baka talaga. Yan lugar namin sa Baka. Kaya baka ansakop ng Tipo-tipo rin, sir. tipo-tipo ba si Opo, sir. So, ang tribo mo, Yakan na talaga. Iyakan talaga, sir. Kumbaga, hindi siya full-blooded, Yakan. Pure talaga iyakan, sir. Hindi ba magulo dyan sa lugar mo? Noon, sir, magulo noon. Mismo na kami, naguluhan kami noon. Inaway kami, mga pinsan ko. Tagal. Hanggang ngayon, sir, 2003, magkaalis kami noon sa lugar namin, sa Baka. Dami, Tungkol sa sir, sa lupa. Kasi mga pinsan ko rin yan. Ikuha nila yung lupa namin. Kasi kaunti lang yan. Ikuha ng kasi dahilan doon, sir. Yung patayo ng bahay lang. Tapos yung hindi nang ibigay ng pagkapatayo ng tatay ko doon, tapos hiningian pang tatay ko. Kasi yung lolo namin, sir, kapatid din pati yung lolo ng tatay ko, yung nila. Kapag anak namin din yun. Yung doon na, sir, sabi niya, bawal kang patayo, sabi na, bawal patayo ka dito, sabi na, bahay, sabi niya. Anong tatay ko? Bawal, sabi niya. Kasi dito ng bahay. Pero noon sabi na, wala akong paalam. Ngayon sabi niya, kailangan ninyo na, sabi siya, umalis. Kasi yung pamilya namin din, yung pinsan din. Yan na, pag hindi kami sila, ayaw nila talaga sa sa barangay. Tapos kasi mga matapang mga pinsan ko yan. Pero wala kayong walang rido na karanatan mo. Mayroon sila yan na, dito na, sir. Dito na, sir. Yan na, sir, makaalis kami. 2003, sir. Pag-alis namin lang sa baril na hawakan namin, pero civilian ako noon. Yan lang yung hindi talaga natiis, sir. Magpasok na ako sa talaga. Yung 2005. Kasi dalawang years, isip ko, sir, dalawang years. Yung hindi magandang mga sa pamilya ko, hindi magandang pagpayat na sila sa pagtulog, sa pagkain. Kasi walang isip, sir. Pag wala kang bala, sumusakit talaga ang ulo. Pag wala kang bala, sa isip mo doon, pag dumating kalaban, wala ako panglaban kasi wala akong bala. So parang ang problema mo is bala. Yes, bala at saka hindi na naisip natin yung pamilya walang bigas, walang ulam. Yan lang mahirap sa redo, sir. Mas iniisip mo pa yung bala? Mas inisip pa sa bala, sir. Yan na ako talaga magkaisip. Gusto ko pasok talaga ako pag mayroong paraan, gusto talaga ako magkapasok sa gobyerno. Yung sa Kapgo na, yan na yung ko. Hanggang ngayon sa Kapgo na talaga. Pero yung naging dahilan talaga kung bakit pumasok ka sa Kapgo, ano yun? Para makatulong ako, sir, sa mga pamilya ko, para magkaaral, para yan lang hanap buhay, para buhay lang ang pamilya ko, asawa at anak ko, at saka mga magulang ko, para makatulong ako sa kanila. Kasi wala na paraan yung hanap buhay, sir. Pag sanggot ka ng rabel o trabaho mong sungit ng niyog, patay ka doon.
Kasi siyempre, may asset sila. Sabi, may doon yung kalaban mo, magsungit ng rubber. Oh. Tiyan mo noon, sa Manabuli, magsungit ng rubber. Marami napatay. Naisip ko noon. Di ko delikado talaga sa pag Rido. Sabi ko, ganito. Maraming talaga salamat. Hanggang ngayon dito ako, sir. Dahil sa Kapgo. Pag hindi ako sa Kapgo, sir, matagal na akong patay. Kasi, siyempre, sa labas ng bahay, sabi na doon lang sa walang tao doon walang tao, magkadikit doon tao. Sa bahay lang. Oh. Pag makapasok na ako sa Kapgo, sir, maganda ng buhay namin ng pati ang anak ko, maganda ang pagkain, maganda ang pagtulog. Kasi doon na kami buo ng pamilya, sir. Sa detachment na kami. Hindi na kami alis. Si Captain Marsan doon, sir. Paglalo na si Captain Marsan makatulong sa akin, sir. Pag nakita na may in-interview rin ako, bakit ako hindi mag-alis sa detachment? Sabi ko, sir, may dahilan, may rido ako. So ibig sabihin, nung nagkapgo ka na, halos doon na yung pamilya mo sa loob ng detachment? Oh, sir, opo, nandoon na. Tapos, binawalan kami noon, sir. Bawal ang pamilya, sir. Naglipat na rin ako sa gilid ng malapit lang sa detachment ng bahay ko para safety ng pamilya ko. Doon ang gawa ko, naisip ko, para safety ng anak ko, asawa ko. Patayo lang ako bahay malapit sa detachment para sa pamilya ko talaga. Kasi ang iniiwasan mo yung kalaban mo una is yung Rido. Rido, sir. Yan lang iwasan ko, sir. Talagang yan? Yan lang. Katapusan. May mag-ayos na kami, sir. Mag-ayos na, sir, yan. Maraming talaga salamat. Maayos na kayong kapitan at sa kayong mayor. Tapos na yung Rido. Tapos ng Rido, sir. Dito lang ang pag-ayusan, sir. 21 years, Rido. Bago lang, sir, pag-ayos namin. Yan na. Noon, sir, grabe ng payat mga anak ko. Hindi maganda kasi hindi magandang pagtulog, pagkain. Yan na. Yan ang talaga sabi ng mga anak ko. Tay, huwag ka nang alis sa Kapgo. Sabi niya, tay, magandang buhay natin dito. Kumpleto ditong tubig. Noon, hindi pa sila nang may rido ako. Hindi pa ako Siyempre, hindi sila nanailayan ko sa tubig. Kahit na akong sama. Sabi niya, huwag, pagka nandyan yung kalaban mo. Ngayon, sir, pasalamat talaga ako. Ikwento mo daw yung Rido. Ano yung Rido? Anong nadadamay sa Rido? Ano yung damay pa pati mga anak? Ramay talaga, sir. At saka yung lolo ko, na tatay ng tatay ng tatay ko, ramay talaga. Yung kapatid ng lolo ko, ramay talaga. Hindi. Saan nag-umpisa ang Rido? Yung mag-umpisa, sir, sa bahay, sa sa lupa, sa tayo ng bahay. Sa iyo yun? Sa amin yan talaga, sir. Sa lolo mo pa yan? Sa lolo namin pa, sir, kasi magkapatid ng lolo namin. Tapos binili na namin sa kanila. Tapos pag nakita nila na magandang bahay, yan na, pinaalis na kami. Ayaw nila mag-alis. Gusto nila nang bayaran ng bahay, pinaalis kami. Yan lang, sir, dahilan magrido kami. Kasi kahit nang ganon, sir, paiwas kami. Alis kami sa Bebaka, paiwas sa Lagayas. May pinsan yung tatay ko dyan sa Lagayas. Yan, kinuha kami doon, jeep sa Bebaka, yung namin. Ikaga ng namin, mga damit namin. Ilang years ang Rido ninyo? 21 years, sir. Patay sa amin, 3. Yung pamangkin ng asawa ng tatay ko, at saka yung kapatid ng lolo ko, at saka yung tatay ng tatay ko, sir, baril nila rin. Kasi yan na kami paiwas para hindi na paiwas na kami para hindi na may nilang matanda. Paano yan, Master? Paano kung yung mga anak ninyo o makitaan lang doon sa isang lugar na mag-away ba sila o hindi naman? Hindi naman, sir. Pag anak ko at saka anak nila, noon kasi magpinsan din. Hindi man damay nila kasi mga bata. Hindi damay nila mga bata. Kasi minsan yung sir, anak ko dumaan din doon sa malapit ang kalsada man sa bahay nila. Hindi man galaw nilang anak ko. Kasi naisip nila rin bata, bawal talaga. So, kung kayo-kayo lang yan? Kami lang, sir. Pero yan lang, sir. Hanggang ngayon, pasalamat talaga ako makapasok ako sa Kapgo. Pag hindi, matagal ako patay, sir.
So grabe din, no? Yung parang ang dahilan mo nagkapgo ka dahil sa rido ng pamilya. No, yan lang silang ano ko. Para safety ng pamilya ko, magpasok talaga ako sa kapgo para mayroon ako pagkain sa kanila. Para napagkain ko ng pamilya ko. Kasi halos wala ka na talagang ibang paraan para mabuhay mo sila. Oh, wala na sir. Iba ng paraan. Pag magtrabaho ako ng sungit ng gravel sir, na delikado talaga. Kasi may asset yan sir. Kahit na saan ka punta, may asset yan. Oh. Nandoon, magsungit ng gravel o sungit ng niyog. May asset yan sir. Sa amin may asset. Kahit na ako, kap ko na ako sir. Minsan may magtawag doon, kahit ako sa loob ng detachment. Sabi, may kalangan, sabi niya. Pinapunta ka doon, sabi ng kaibigan mo, bigyan ka ng pera. Naisip ko pa, may asset din ako doon. Sabi na huwag kang tiwala sa tao yan, sabi na asset nila. Sabi ko, sige na, sabi ko, sa sunod ng araw, sabi na hindi. Sabi na, nandoon na, sabi na maghintay. Yan pala, sir. May magkaabang na doon. Para patayin talaga ako. Kahit na may rido, pag hindi ka basta-basta, sir, pag may rido ka, hindi ka basta-basta, alis talaga. Kasi sa amin, sir, bawal talaga. Pag lalo na may rido, bawal talaga kami pinaalis yung kadre namin. Pasalamat talaga ako, mabait yung mga kadre ko noon. Ilan ang palit, 18, Marines. Lalo na sa 45, hindi tayo basta-basta. Pag alam nilang ang delikadong puntahan natin, hindi tayo talaga payagan. Pero hindi naman talaga nangingialam din yung gobyerno natin sa rido sa inyo, di ba? No. Wala naman silang ang gusto lang nila is masecure kayo. Seguridad na safety. No, safety talaga. So, ano pa? Anong nabago sa inyo, sa pamilya mo? Pumasok ka na talaga sa... Grabe na nang saya ng pamilya ko, sir. Pag-graduate ako sa pagkapgo ko, sabi niya, Tay, sabi na, pwede na tayo matulog sa detachment, sabi niya, Tay, hindi na tayo delikado, sabi na. Kasi maraming doon magrido, sir. Marami na patay noon. Pinuntahan sa bahay, inambush sa tubig, pinatay sa tubig, sa pagbili ng mga ulam, sa tanim ng kamanting, dahil sa rido, sir. Rido nila. Sabi na Tay, pag sa kapgo na ka, Tay, sabi niya, huwag na talay, sabi niya sa detachment, kasi may pagkain na, sabi niya. May pagbili na, sabi na tuwing sahod. Yan na, sir. Hanggang ngayon, tiis ko. Noon, sir, makawawa ng mga anak ko doon. Kasilit ang sahod, 1.7 pa. Tapos, 2.7, sure pa rin, kasi mag-aral ng mga anak ko. Yan lang medyo maluwang-luwang itong mag 10,000 sobra, sir. Pero maluwang-luwang nag-aaral na lahat. Kahit nang sabi ng isa, Tay, sabi na may bayaran kami, ganon. Kailangan, Tay, sabi na 300, 200. Kasi siyempre, mga kadugo natin, anak natin, hindi pwede pambayaan. Kahit nang dito. Yan ang gusto nila mga anak ko. Magkatapos talaga bumawi ako, sir. Kasi wala akong pinaaral ng pamilya ko noon. Yan, sir, yung ko. Maraming salamat sa pagkapgo ko. Hanggang ngayon dito ako. Kasi pag civilian ka, kagawa kang, siyempre pag civilian ka, gawa kang kalokohan. Yun, punta ka doon, punta ka dito, wala. Tapos may rido pa. Doon talaga paiwas ako. Kasi marami na nung maghapin kayo magkaibigan, pinatay dahil sa pera. Kasi kaibigan nila. Katulad may kapgo doon, sir. Yung taga dito. Yung kapgo yan, sir. Doon sa lugar ng sabi nila sa Pilam. Hindi doon na magtanim. Doon na pumatay rin sa kanya, sir. Yung pamangkin niya. Yung pamangkin ng kasir. Pagpatay nilang angkel nila. Kasi bayaran sila. Yung naman sa classmate do sa paggugulo naman ng mga busya, mga rebelde. Wala naman. Wala. Meron, sir. Panahon ng Marines. Hinaras ng detachment. Yung detachment ng
May hinarain, nagkwento ko ang saan detachment sir, hindi nagkwento ko. Saan detachment. Hinaras noon. Yun nang dumating ng ano sir, dumating ng noon yung Marines. Problema nila, hindi alam nilang saan daan. Pero hindi alam. Para alam ng Marines yan. Si ano, Lieutenant Talindan. Sabi na lang, wala talaga ako asahan ng ano. Kasabi niya, ikaw lang asahan ko. Kasi doon silang baril ko, yung ano pa, maitsi, yung ano, baby. Sabi ko, sir, takot ako. Bakit anong dahilan ng takot? Military ka, sabi niya, takot ka. Nabayaran na tayo. Okay, sir, walang problema. Pero ang takot ko, sir, kulang ko ng bala. Sabi, walang problema ng bala. Ilang balang kailangan mo, basta magsama ka. Sabi ko, sir, kahit ng 200, 300, sabi ko, pwede na. Panglaban na. Sabi na pag gano'n ng problema mo, bala kuha ka hanggang nadala mo. Hinaras ang detachment yan, sir. Sabi na, sino pa magsama? Yung kasama ko, kasi kulang man kami, hindi na nagdagan. Yung tropa, 50 katao, sir. Yung Marines. Ako lang mag-isa ng sir. Ako lang guide. Pero hindi na alam ko saan ng detachment. Pero alam ng Marines, akong guide nila, 50 katao sila, ako lang mauna, akong guide nila. Reinforce kami sa detachment, sir. Reinforce namin, magkadikit na kalaban noon, sir. Nadikitan na. Tawag ng kadre, hindi na kailangan ng boom-boom, kailangan tao na talaga. Noon. Na-rescue niyo. Na-rescue yan, sir. Pag tama-tama, sir, magkadikit na kami, maraming noon pagharas, sir, maraming pagharas noon. Halo pa yung kalaban noon. Ilang may commander pa noon. Doon, buo pa noon sila yung commander. Yung pagharas yan. Yan lang gawa namin. Sa likod nila kami, pag alam nila, malapit na kami, pagka nakita lang kami, yan na hinto ng putok. Yung putok yan sila, isang araw, isang gabi. Yung putok yan. Wow. Yung putok yan, isang araw, isang gabi. Anong taon yan? 2008 ba yan? 2009. Nangyari yan, Marines. Hinaras ng... Hinaras ng detachment, sir. Hindi, sino ang nagharas? Halo na doon, maghalo na doon, sir. Yung magharas. Abu, ay siya. Balin, magharas yan parang 300 yata, yan, sobra, sir. O 400 sobra, plus. Grabe din pag ganyan. Masalamat din kami. Yan lang gusto namin para huminto na sa kabila. Kasi ramay nilang detachment. Dedo lang yan. Ramay ng detachment para huminto lang sila. Yan lang ang best ng ano. Kumusta ngayon yung upuan? Yung detachment. Attachment nyo o yung lugar nyo dyan, yung barangay na. Okay lang sa amin. Anong ibig sabihin? Wala na ano, sir. Wala na mga yung mga ano doon hindi na magkadikit, mga loko-loko, kasi peaceful, kapitan, ayaw ng kapitan ng sir, magkadikit doon mga ano, may tambay doon, mga iba ng muka, yan ang sabi namin, peaceful sila sa area namin. Pag mayroon doon mga ano sir, iba ng muka hindi nakilala, sumbong doon, kagad doon kay Kap. O may ano doon, may iba ng muka doon, magkatambay, magka 4-5. Puntahan namin doon kagad, sir. Kulit sa ano, sa kadre. O yan, mas maganda gawin natin. Ganun pag mayroon dyan sa lugar namin, sa lugar natin, sa area natin, mabilis ang tauhan ng barangay, punta doon kay Kap, at saka si Kap, kulit sa tropa, para naiwasan wala pupunta ng mga loko-loko. Matagal lang tahimik yung lugar. Matagal na, sir, mga 10 years na wala nang ano sa lugar namin. Wala na. Wala na. Sa Lagaya, sir, wala na. Naharas din yan doon, sir. Pero, ano lang yan, saglit lang pagharas noon. Kakating oras lang. Wala lang sinasugatan. Pero, Grabe ng anak ko, mga bata doon. Kawawa. Grabe ang takbuhan ng sa loob ng detachment. Tumberikid ng ano, alam na. Parang samento lang sa kanila. Baka nang alam nila ng ano, masakit man kasi tapos ng ano, bakbakan.
Parang yan lang sila ano ko, na yung naranasan ko yung ano, yun lang, yung sa reinforce, yan lang. Pero magkaputok kami, malayo ng kalaban, layo na. Siyempre, nakita nilang tropa, marami talaga. Sila naubusan ng bala. Ang tawanan kasi punta namin doon, sir. Yung pagharas noon alas 6 hanggang alas 12 araw. Oh, Ng detachment. Pero alam ng tropa sa anong haras yan. Isang araw, isang gabi, isang araw. Alas 6 umpisa ng gabi, ang hapon, sir. Bago uminto alas 12. Dumating ang tropa, yung kasama ako ng guide noon. Alam ng tropa yan, sir, sa anong detachment, alam ng tropa na yan. Ako lang guide noon para huminto lang gulo. yun lang sa akin siguro. Kung may gusto kang sabihin, idagdag. Wala na lang, sir. Yan lang. Pasalamatan. Pasalamat ako sa mga tropa noon sa amin. Wala din tumulong sa amin. Ganito. Wala, hindi pwede gawa ng kalukuhan. Yan lang, sir, sa akin. Pasalamat kami. Puro mabait yung kadre namin doon. Pupunta doon sa detachment namin. Anong masasabi mo ngayon? 45th IB. Pasalamat din kami sa 45th. Alagaan din kami. Yan lang. Maraming salamat sa 45th. Alagaan niya rin yung mga kapgo niya.